Hala, grabe to. Kakapasok lang just now, Lacson na bigla dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng opinion, reaction itong post Mr. Joe Delberto Pilisilda. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ipagpatuloy natin, ayan yung The General's Viewpoint. Kilala ko ito na journalist ito sa Cagayan de Oro. Sabi niya, sinot niya ang pahayag ni Senator ex-Senate President Franklin Drilon na pinatutsadahan niya si Senator Lacson, Palace spokesperson? Question mark lang yun, ha? Kasi taga-depensa ng Pangulo, eh. No. Palace spokesperson. Sabi ng ex-Senate President, ha? Bati kang abogado ito. Sabi niya, ang senador ay dapat tapat sa konstitusyon. Oh. Hindi tagapagtanggol ng Pangulo. Yun, no? Nabara para may tinamaan tayo doon, ha? Para may tinamaan. Dapat hindi tagapagtanggol ng Pangulo. Okay. Siyempre, dapat sa taong bayan. Kumbaga, hindi lang sa Pangulo, eh. Dapat hindi siya tagapagtanggol ng iisang tao lang. 'Di ba? Kailangan lagi kasing transparent. Lalong-lalo na hindi naman biro-biro ang posisyon ni Lacson sa Senado. Chairman na siya ng Blue Ribbon. Hindi pwedeng basta-basta na lang siyang may kinakatigan. Kailangan palagi siyang transparent. Ang nangyayari kasi napapansin ng mga tao, parang lagi na lang siyang may kinakatigan. 'Di ba? Kaya napapansin sa kanya. Kahit sabihin niya na, hindi ko naman kinakampihan ng ang Pangulo, hindi ko kinakampihan. Kahit sabihin niya hindi niya kinakampihan, napapansin pa rin ng mga tao. Siguro sa sobrang busy, hindi niya napapansin. Grabe, oh. Ano yan? Sampal sa mukha? I don't know. Dating Senador Franklin Drilon, pinaalalahanan si Senator Ping Lacson. Salamat naman. I hope totoo ito, kasi I don't have a means to check kung pahayag ba ito ni Senator Franklin Drilon. Comment ko na lang kung totoo. Pasalamat ako kay Senator Drilon na nagpaalala sa kanyang dating kasamahan na kasi sa totoo lang, no, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Kasi alam naman natin si Drilon, no, 'di ba dilawan yan, 'di ba? Anti-Marcos din. Isa sa mga anti-Marcos yan. Baka sakasakaling kaya siya nakapagsalita ng gano'n. Kung siya man ang nag-post noon o siya man ang nagsalita noon. No, baka sakasakaling hindi naman siya basta-basta makukumbinse na porket nakaupo ka dyan, kakampi na kita katulad ng iba. Katulad ng iba na kain suka. Kain tae. Parang hindi siya kain tae. Kumbaga, paninindigan ko ito, paninindigan ko. Diba? Parang gano'n. Kaya para nakapagsalita siya siguro ng ganyan. Kung talagang siya yan, maganda yun. Maganda yung sinasabi niya gano'n na hindi dapat na isang tao lang ang pinaglilingkuran mo. Kailangan kalahatan. Kailangan lahat. Hindi lang sa isang tao ka pumapanig. Dapat lahat ng bagay pinag-aaralan mo. Dapat gano'n. Parang ang daming nagko-comment na Palace spokesperson na rin siya.
Kasi grabing depensa. Lalo na dito sa aligasyon ni Saldico. Yung 100 billion peso budget insertion sa 2025 budget. Ang hirap naman kasi dito kay Ping. Halos lahat hindi niya pinaniniwalaan. Basta kapag ang investigasyon tumutumbok na sa mga ropa, inaanuhan niya, parang, ay, hindi totoo yung sinasabi mo, parang gano'n. Paano mo napatunayan yan? Paano ganito? May ebidensya, parang ganito. Marami siyang tanong. Marami siyang doubt dun sa mga iniimbestiga niya. Basta pag medyo papunta na tayo sa ugat. Ayan. Diba? Kaya nga parang para sa akin itong Blue Ribbon parang walang pag-asa Diba? Parang walang pag-asa, hindi natin alam kung saan mapupunta yung mga investigasyon niyan. Kaya tigil nyo na nga yan. Kasi kawawa din naman yung mga iniimbestigahan nyo. Diba? Kasi nga, hindi nyo rin naman pinaniniwalaan. O, parang sayang lang yung effort nila. Sila pa yung lumalabas na masama. Sila pa yung lumalabas na guilty. Diba? Sila pa yung lumalabas na nagsisinungaling. Una, nung paglabas sa part 1 video ni Saldico, in-interview siya ng media. Kung parang nasapawan kasi yung niya Di ba? Yung November 7 na Blue Ribbon Committee hearing niya. Tama ba yun? November 7? Nasapawan dahil doon din itiniming yung video ni Saldico. Kaya ang usap-usapan ng taong bayan, video ni Saldico, hindi na masyadong napansin ang kanyang Blue Ribbon Committee hearing. Paglabas niya siguro, ni-interview naman, I'm not defending the president. Ang galing ng bungad Hindi ako taga-depensa ng Pangulo Kaya lang, parang, bakit kung ako ang presidente, bakit kung magsingit man ako, bakit ko pahintayin ng BICAM na pwede naman sa NEP? Yun ang depensa niya. Kaya parang hindi nakapanipaniwala. Walang probative value yan yung statement ni Saldico dahil hindi under oath. Yung under oath na pahayag ni Orly Gutesa, hindi naman niya pinapansin. Ano ba talaga? Oh, yan. Yung dalawang mahalagang na yan. Yung dalawang mahalagang testigo na yan. Yung mga, hindi niya pinapansin yan. Lagi siyang kasi ang problema sa kanya, kapag sila nagsasalita, nang nalalaman nila, nagkakaroon siya ng palusot. Parang katulad niyan. O bakit sa BICAM pa? Bakit di naman pwede sa NEP? Pwede naman sa NEP. Ganto. Binibigyan niya ng ng katwiran. Parang ako siya Bigyan natin ng katwiran. Diba? Binibigyan niya ng katwiran lahat ng bagay. Kaya parang yung sinasabi ko nga kanina, parang nagiging useless lang yung nangyayaring investigasyon. Kaya kung talaga tayo, gusto nating malaman talaga o gusto nating matapos to, hindi matatapos to, aabutin pa to hanggang 2028. Sigurado yan. Yung mga napakulong nga lang Diba? Yung mga napakulong. Yung mga pagmumukha ba nun, maiisip mo na sangkot sa flood control. Diba? Mukhang tumataya lang ng weteng yun Yung mga yun diba? Baka nga maya, iba dun tumataya sa karera ng kabayo. Iba dun nagtotong its. Tignan nyo naman yung mga pagmumukha nun, maiisip mo ba na kasama yun sa mga flood control project na milyon-milyon, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon? Diba? Sa totoo lang, real talk lang mga katunay. Hindi ako kumbinsido doon sa mga ipinasok nila ngayon doon sa condominium na hoyo. Hindi ako kumbinsido doon. Kasi kung titignan mo yung mga pagmumukha nila, napakalayo. At isa pa, wala yung mga pangalan nila doon sa nabanggit. Diba? Wala yung mga pangalan doon sa mga nabanggit.
Kasi ang kinakailangan namin ditong malaman, kailangan namin ditong maipasok sa kondominium yung hoyo, yung talagang mga tunay na salarin, yung mabibigat na salarin, yung ugat. Diba? Ang problema, kapag papunta sa ugat, hinihinto nyo na. Ngayon, kapag may nagsasabi ng tungkol sa ugat, hindi ako naniniwala dyan. Kasi pwede namang ganito eh. Kasi pwede namang ganun eh. Kasi pwede namang ganyan. Diba? Ay. Oh. Sinagot siya ni Senator Bato. Kung sa NEP, ipasok, ang daming koskos balungos. Dadaan sa butas ng karayom dahil ang daming pagdadaanan ng mga committee, budgeteering, so and so. Sabay ka, 4 na tao na lang si Saldico, yung member ng small committee, yun na lang, di mas madali. Ganun lang yun. Kasimple. Oh. And then, naglabas si Saldico ng ebidensya. Yung listahan ng mga projects na kung saan naisingit ang 100 billion. Pinag-aralan niya. Wow! In fairness, sabi niya, totoo. Sinangayunan niya nga, oo nga, mga singit lahat ito, totoo. Oh. Kailan ito na kayo? Diba siya ang chairman? Siya yung taga-imbestiga? Siya na rin ang naging judge. Dahil sabi niya, malinis ang Pangulo. All in no? Halos lahat, inakupahan niya na. Kasi kaya yun kaya naiisip talaga siyang nagiging tagapagtanggol na parang siya na yung spokesperson. Kasi dahil sa mga nagiging galawan niya. Dahil sa mga sinasabi niya. Ngayon, medyo tumahimik na siya ngayon. Hindi na siya nagsasalita tungkol dito. Ay, hindi. Mas mabuti nga niya, tumahimik na lang siya. Yung mga salita niya naman, walang kaenta-enta. Lagi nga nila sinasabi, no? Itong mga to, sila Ping, sila ganda raw ng ngayon. Sila pa nagsasabi. Ganda raw ng administrasyon ngayon, ganyan. Naging maunlad daw ang Pilipinas. Ganda nga ng administrasyon, pabor nga sa inyo katulad niya, no? Di ba sinasabi ko, ako kahit pa paano nararamdaman ko, hindi naman ako manhid. Diba? Pero hanggat maaari dito sa channel ko, ayokong magbuga. Bayaan nyo sila. Sa aligasyon ni Senator Amy, nagsalita na naman. Yung away magkapatid. Ading, umuwi na tayo. Magpagamot ka na. Sabi niya. Ay, sinabi niya. Ang Pilipino ka naman, Senator Amy. Hindi gawaing Pilipino yung ginawa mo. Yun. Yung sinabi ni Ping na yung salita ni Senator Amy na tungkol sa pagre-reveal ni Senator Amy na gano'n. Na sinabi ni Ping na hindi gawaing Pilipino yung ginawa ni Senator Amy. Parang away magkapatid, ganyan. Para sa akin kasi hindi away magkapatid yun No, concern pa rin si Senator Amy sa kalagayan ni BBM. Kung ano man yung sinasabi ni Senator Amy na yon. 'Di ba? Kumbaga parang inaawat niya na, parang halika na, tama na 'yan. Kumbaga dito na tayo, sumama ka saan. Hindi ko naman sinasabi sumama siya sa mga sinasamahan ni Senator Amy. Para sumama ka sa akin. Dahil ako ang tunay mong kakampi, ako ang tunay mong kasama. 'Di ba? Sa totoo lang Sa totoo lang. Nung ang mga Marcos ay pinalayas, pinagkaisahan, 'di ba? Pinaalis sila dito sa Pilipinas. Yung mga kasama ni BBM, wala yan sa tabi niya noon. Wala sila sa tabi ng mga Marcos. Totoo yan. Wala. Wala sila.
Diba? Tanda nyo, nung natalo si BBM kay Leni Robredo bilang Vice President, nung nagpo-protesta si BBM, yung mga kasama ni BBM ba yan? Mga yan? Ngayon, is kasama niya nung lumalaban siya doon sa protesta niya laban kay Leni? Wala yang mga yan. Wala. Diba? Sino ang natatanging kasama ni BBM nung mga panahon na yon? Walang iba kundi ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Diba? Ngayon magugulat ka. Kakampeng, dilawan, etc. Kita mo, nagdidikit na ngayon kay BBM. Kung sino-sino na ang mga taong nagdidikit sa kanya na hindi naman siya dinidikitan dati. Dahil meron silang napapakinabangan. Yun yung sinasabi ko. Hindi galit si Senator Amy. Kumbaga, halika na, ading ko. Diba? Kumbaga, sinasabi ni Senator Amy, ako ang tunay mong kakampi, hindi yang mga yan. Yun yung pinapaliwanag ni Senator Amy. Ayusin natin yung problema. Yung problemang nangyayari sa'yo. Yun. Inilalayo niya na si BBM sa mga demonyong nakapaligid sa kanya. Sa mga alitap-tap na nakapaligid at bumubulong sa kanya. Yun. Kaya para sa akin, walang masama doon sa ginawa ni Senator Amy bilang kapatid. Hindi niya na pinairal dito yung pagiging politiko. Hindi niya na pinairal dito na senador ako. Hindi niya na pinairal dito na presidente ang kapatid ko. Pinairal niya dito, magkapatid tayo. Kailangan kung ano ang nangyayari sa iyo, kailangan alalayan kita. Hindi dahil sa sinisira niya ang Pangulo. Diba? Gusto niya lang na matapos na ang mga maling usapin na yan. Kung maliman. Diba? Gusto niya lang matapos yan at mailayo sa mga buyo ng mga diablo sa paligid. Diba? Yun. To me, pagdedepensa na naman yun. Anyway, siguro, in fairness sa kanya, nagpapalabas lang siya ng kanyang opinion, kailan hindi niya namamalayan, in a way, dinidepensahan niya ang Pangulo, ang perception ng taong bayan, dinidepensahan niya ang Pangulo. At ako, natuwa ako na mismo si dating Senate President Franklin Drilon, napansin din niya. Hindi lang pala ako, hindi lang kayo ang nakakapansin. Ang senador dapat tapat sa konstitusyon, hindi nakapagtanggol ng Pangulo. Baka nga mamaya magulat ka na lang, nasa Malacanang na si si Lacson. Hindi na senador yan, spokesperson na yan Ay! Bantayan nyo. Itong mga controversy na ngayon, pasabog ni Saldico, pasabog ni Senator Amy, halos lahat ng mga senador tahimik. Pati nga si Senator Soto, wala akong namomonitor na Si Senator Lacson lang talaga ang nagsasalita. Di ba kasi Tito Sen busy kay Anjo? Ang kabangayan ngayon nila si Anjo So, ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre nato ngayon natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.